Guys! And we're back and again and again and again. It's your Ama Kabugerang Archie student ng NCST. I'm Janine with our lovely Archie tourist buddies. Samahan niyo kaming tuklasin ng ganda ng kultura, tradisyon at istorya ng Silang Cavite. Oo, ikaw! Ano pang hinihintay mo? At nasa Silang Cavite. Ang Silang Cavite ay itinatag noong 1571. Ngunit noong 1621 lamang naitatag ang civil government sa pamumuno ni Don Pedro Abogadon Monaxa bilang kauna-unahang gobernadorcilyo ng bayan. Sa kasalukuyan, ang alkalde ng Silang ay si Attorney Kevin Amutan Anarna. Pero siya ay kasalukuyan ding suspendido dahil sa mga akusasyong may kinalaman sa katiwalian. Sa gitna ng isyong ito, si Ted Carranza, si General Ted Carranza bilang vice-alkalde ang acting mayor ng Silang. Alam niyo ba, andito ako ngayon sa pinakamatandang town sa Cavite, Silang Cavite. And kung makikita niyo may simbahan sa aking likuran. And this is actually the oldest church in Silang Cavite. So, noong 1600s, and to be specific, it is from 1595. Sabi ng mga lokal dito, it is handmade kasi wala pa daw mga printer. Pero yun nga, sabi ng mga lokal dito, pinagdiriwang daw ang kapistahan ng Silang tuwing February 1, 2, 3 bilang pagbabalik tanaw sa naging buhay ng ating Birhen Candelaria. Actually, nagulat din ako kasi 3 days. Kaya usually, di ba, isang araw lang ang pagdiriwang ng kapistahan ng bawat bayan. Pero dito, 3 days. So, sa mga araw nito, makikita ang tunay na kulay ng Silang Bayan. May mga misa, may mga prosesyon, may mga karakol, at may mga iba't ibang pagkain na dito nyo lamang makikita. At alam ko na-declare na rin ng National Museum bilang National Treasure ang simbahang ito noong 2017. So, kung gusto nyo rin ma-experience tunay na ganda ng simbahan ng Silang. Ngayon ipapakita ko sa inyo yung loob ng simbahan with their stained glass. Dito pinapakita ang naging buhay ng ating Birhen Candelaria. So hello guys, ngayon naman nandito kami sa munisipyo ng Silang. So be, ano ba yung chika? Oo, yung lumang munisipyo. Matagal na nga ito, pero ang dami pa rin kwento. Oo nga, tama ka dyan. Alam niyo ba, yung building na to ay tinayo noong 1930s. So pero, wala pa rin clear record kung sino arkitekto ng lumang munisipyo. Kaya ang alam lang natin, tinayo siya noong 1930s. Dati, dito, nag-opisina ang mga mayor at opisyal ng bayan. At alam niyo ba, may litrato pa rin sila noong 1935 at nasa loob ito ng munisipyo. At dito, noon ginagawa ang mga pagpupulong, papeles, pati na rin ang sworn duties ng mga mayor at opisyal. O diba? Ito ang tunay na sentro ng bayan. Pero sa ngayon, meron na tayong bagong munisipyo sa kabilang bayan. Pero itong luma, nakatayo pa rin. Parang proud lolo na. Natahimik lang, pero marami na pagdaanan. So, let's chika naman about sa new munisipyo. Ang alam ko nga is 3 floors yun. Di ba, bongga? At meron din silang department. Meron silang para sa engineering, accountancy, legal, admin, at iba pa. Ginawa ito upang para mas mapabilis, mas maayos, at mas maaliwalas para sa mga taga-Silang. So guys, kung dadayo kayo sa Silang, pwede kayo pumunta sa luma at sa bagong munisipyo. Uy! Andiyan pala kayo! Tara, samahan niyo ako. Samahan niyo ako tuklasin ang ekonomiya ng Silang Bayan. Alam niyo ba na ang Silang Cavite ay isa sa pinakamabilis na lumalaking bayan sa rehiyon ng Calabarzon? Ngayon, ating pag-usapan ang economic status ng Silang at kung paano ito nakaka-apekto sa residente nito. Alam niyo ba, ang ekonomiya ng Silang ay ang pangunahing agrikultura at industriya.
mayroong mga malalaking kumpanya, pabrika na nagbibigay ng trabaho sa mga residente nito. At bukod pa doon, ang bayan ng Silang ay mayaman din sa mga taniman, mga kape, gulay at prutas. Dahil sa lokasyon nito na malapit lang sa Metro Manila. Ang Silang ay nagbibigay ng maraming opportunity sa mga residente nito kasi nagbibigay sila ng mga trabaho. Maraming mga kumpanya at negosyo ang nagpapatakbo nito. Kaya nabibigyan din ng mga trabaho ang mga residente ng mga taga-Silang. Kaya kung ako sa'yo, samahan mo na akong tuklasin ang bayan ng Silang. Ang mga produkto ng Silang Cavite ay hindi lamang masarap kundi pati na rin masustansya at higit sa lahat, gawa sa mga lokal na sangkap. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng Pilipinong produkto na may kalidad at masarap, tara na sa Silang Cavite. Hoy! Naghanap ka ba ng magandang papasyalan? Tara dito! Ito ang tinatawag nilang SPS o ang kilalang bilang Silang Village Square. Alam mo ba, isa to sa mga kilalang tourist spot dito sa Silang. Dahil sa magandang tanawin, nakikita mo naman. O di ba, meron mga pagkainan. Marami ding aktibidad na pwede mong gawin dito. Paglalakad, magbibisikleta at marami pang iba. Tapos, hindi lang yan. Kung nakikita mo, open area to. Hindi lang artificial air may lalanghap mo, no? Pati fresh air. Kaya mo pa ay mo. O, tignan mo, nakikita mo naman. Maraming pagkainan, marami kang choices na pipiliin. Kaya kung ako sa'yo, tara na dito. Dito lang yan sa Silang. Matatagpuan at napaka-accessible yan sa mga motorista. Kaya ba hinihintay mo? Tara na! Hi guys, I'm Rap. I'm Sai. Andito kami ngayon sa Silang Central Elementary School na matatagpuan dito sa P. Montoya Street, Silang, Cavite upang balikan ang kasaysayan ng nakaraan at akin. Yes, Rob. So guys, alam nyo ba na ang school na ito ay naitayo for more than 100 years? Like, pag nag-throwback ka since 1915 pa. Pero wait, balikan muna natin ang pinakasimula. Noong 1900, itinayo ang schoolhouse gamit ang bamboo at nipa. Diba? Man-made na sustainable pa, day! Grabe nga yun, Rob. Pero, alam nyo ba ang kauna-unahang guro dito sa eskwelahan nito ay Amerikana na nagngangalang si Ma'am Louise Miller. At mayroon siyang kasamahang mga local na legends na sina Maestrong Esmong at Maestrang Tonya. Totoo yan, Sai. Ang pinakaunang Pilipinong guro naman dito sa Silang ay si James Ambalada. At naging district supervisor naman siya dito sa Silang at sa kanyang mga katabing lugar sa taong 1906. Alam mo rin ha, pero alam mo ba, in 1950, ang school na ito ay na-renovate ng architect at city planner na si Edward Parsons at tinawag itong Gabaldon Buildings. Di ba? Ang classic ng architecture. Pero bago ma-renovate ito, in 1917, as far as I know, nagdagdag muna sila ng intermediate school. Di ba? Ang ganda ng goals ng school na ito. Grabe talaga yung history ng Central School na to. Grabe, ang dami. Grabe pala ang history ng Silang Central School. Raf, ang dami nangyari. Totoo yan, Sai. Ngayon, ang population ng mga estudyante ay umabot na sa 2,300 na may 8 section per grade. Hello sa mga ka-alumni ko dyan. Comment naman kayo dyan. Pero guys, real talk, alam nyo ba na marami pa rin super lumang structure? Like mga prefab structures in 90s era? True, Sai, with natural ventilation and lighting. Diba? Tama yung architectural considerations. So guys, there you have it. Silang Central School, all but with Chelsea's heart. I hope na dagdagan ang inyong kalaman dito sa Silang Cavite sa pananood at pakikinig sa Hanggang sa muli mga ka-Chelsea, Stay Curious! stay cool.